There are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Grabe Why? naman. Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At dahil dyan, sa tingin ho natin, kailangan nating palakpakan itong si Congressman Richard Gomez. Alam nyo mga kababayan, hindi ho natin maitatago ang katotohanan kahit ano pang paninirang gawin nitong mga aso ni Tambaluslo sa nagdaang administrasyon. Nagsusumigaw at nagdudumilat ang mga ebidensya na pagka ang iligal na droga nabawasan, susunod na ho dyan ang iba't ibang mga krimen na related dyan sa illegal na droga. Unang mawawala dyan yung hold-upan. Siyempre, matatakot na ho itong mga hold-upper na to na gumawa ng kalokohan. Kasi pagka nahuli sila at related sila sa ipinagbabawal na gamot, naku po, yari ho sila dyan. Pero bago ho natin panoorin ang pagbanat nitong si Congressman Richard Gomez sa mga kasama niyang aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Pero bago ho natin pasadahan yan kay Congressman Richard Gomez, unahin na ho muna natin itong mga naglabasang larawan na kung saan itong pinakamatandang crocodile dyan sa House of Representatives, kausap po itong si Garma. Sa ayaw sa gusto nyo, mahahalata ang mga pinagagawa nyo dyan sa alin na yan. Tayo, pinanood ho natin yung mga naunang video para maintindihan ho natin, marinig ho natin, ma-remind tayo kung ano ba yung mga pinagsasabi nitong si Garma doon sa mga naunang hearing dyan sa House of Representatives. At base sa kanyang mga testimonya doon sa mga naunang hearing ng Quad Committee, nung pinatawag itong si Garma na to, ito palang alin na to, meron hong anak na merong depresyon. Meron hong problema, meron hong mental health problem. At etong anak niya na to, malamang sa pagkakakulong ng kanyang ina dyan sa House of Representatives at yung pagkakakulong sa kanya, hindi ho natin nakikita ng mga basihan. Bakit ho siya kinulong dyan? Bakit ho siya kinontempt ng mga crocodile dyan sa House of Representatives? Hindi ho natin makita yung dahilan. Kesyo, meron lang siya mga detalyeng hindi maalala doon sa mga tanong nitong si Paduano. Ayun, kinontempt ho itong si Garma. Ito mga kababayan, talagang meron ka pang pahawak-hawak ng kamay. Ito talagang si Atras Abante, oo. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Garma, alam mo ginawa mo Garma? Tinusta mong sarili mo. Tinusta mo sarili mo dyan sa pagdinig dyan sa Quad Committee na yan. Pero sigurado ho tayo lahat ho ng mga nasa Quadcom na yan, marami na hong tumatakbo sa utak nila ngayong mga panahon na to. Kaya nag-all in ho sila dito sa isa na to dahil pagka hindi ho nila nawasak itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lahat ng inimbitahan nila dyan, naku po, 100% sasabihin nila ang totoo na pinilit lamang sila ng mga aso ni Tambaluslos para magkumanta dyan sa Quad Committee na yan. Sigurado, 100% ho tayo dyan. At itong si Garma, madam, yung pagre-recant ng statement, hindi na ho bago sa sambayan ng Pilipino yan. Kaya kung sakali sa susunod na administrasyon, sasabihin nyo na, tinakot lang po kasi ako. Kasi po merong problema yung anak ko, merong mental health problem. Isang buwan na ho akong nawawala sa bahay at napakarami pa hong pagbabantang natatanggap ko sa aking buhay at sa aking mga mahal sa buhay. Kaya ho ako napilitang ibenta ang aking sarili dito sa mga aso ni Tamba. Yan ang nga sinasabi natin. Pero kung sakaling mangyari man ho yan sa susunod na administrasyon, ay naiintindihan ho natin at alam ho natin kung lahat ng mga mga nagtestigo, pati yung si Kerwin. Kerwin! Una, may banat ka sa Senado. Binaliktad mo yan. Binawi mo dyan sa Quadcom. Sa susunod na hearing sa administrasyon nitong si Vice President Sara Duterte, sa tingin ko, dapat kang ibalik sa kulungan. Kasi, imagine, nakakulong ho siya sa NBI base dito kay Senator Bato de la Rosa. Di umano,
kahit na nakakulong na yang si Kerwin Espinosa dyan sa NBI, di umano, tuloy-tuloy pa rin ang paglaganap at ang pagbebenta, ang pagkaka-involve niya sa ipinagbabawal na droga dyan sa Albuera, anak ng Tokwa. Public knowledge dyan sa Albuera, ang mga Espinosa na yan, involved sa ipinagbabawal na pulburon. Public knowledge. Ngayon pinalaya, ngayon tatakbo ng pagka-mayor, anak ng Tokwa. Si Dan Fernandez, na ano siya, na konsensya siya. Dokto bigla tatakbo ka ng pagka-mayor. Kahit ako naman dito, alam ko na ano ka eh. Diba? Yung tipong, handa ka bang iatras ang iyong kandidatura para mapatunayan ang iyong sensibilidad na para mahanapan mo lamang ng hustisya ang iyong ama, kaya ka lumantad dito? Anak ng Tokwa. Alam nyo, kayong mga aso ni Tamba na yung si Kerwin Espinosa, yung mga Espinosa na yan ay involved sa ipinagbabawal na pulburon dyan sa Albuera, Leyte. Yanong Leyte na yan, ano ho yan? Talagang napakatindi ng problema natin sa ano na yan, sa mga politiko, mga droga at lahat ng klaseng kabalbalan ng pamahalaan. Kaya naman, itong si dating mayor ng Ormoc, Leyte, itong si Mayor Richard Gomez, mamaya pakinggan ho natin ang mga punto de vista niya kaugnay kung ano nga ba ang naranasan ng isang mayor, hindi congressman na inutil isang mayor sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung anong mga benepisyo ang nahihatid sa sambayan ng Pilipino ng war on drugs nitong si Tatay Digong. Kahit na naman tayo. Masarap po kasi yung hinain sa atin ni Commander eh. Matindi-tindi yung pinakain sa atin. Prinitong itlog. Anak ng Tokwa. Sarap. Ito. Yun lang naman ho kasi masaya na ho tayo. Pritong itlog lang. Linagang itlog, pritong itlog. Solve na tayo dyan. Diba? Ano pa ba naman? 3 itlog lang si PH update. Solve na tayo dyan. Ito mga kababayan. Ito pa yung mga ibang mga larawan. Naku po, itong si Dong. Sinermonan ni Dong yang si Garma. Bakit umiyak ka? Parang pinapakita mo sa media na pinilit ka namin baka hindi kami sumunod sa ano natin. Yung dating umiyak ka dyan. Ito na. Kaya ano na ho tayo, ang dami natin tab dito. Meron pa tayo dito. Yan ang habang sinasabi natin. I always thought that we were friends. Yan. But maybe I was deceived. Talagang bangag ka, no? Lakas ng tama mo, sir, Ano bang binabanatan mo? Si kayo nang nasa administrasyon, kayo nang nanligaw. Teka. Eto. Kayo nang nagpunta sa Davao, kayo nang nakipag-meeting kay VP Sara, kasama yang si Tambaloslos, at itong si Amy Marcos, teka lang yung kay Army, pakita rin natin. Eto. Ngayon, ikaw pa ang niloko ni VP Sara? Kayo na ang nagpapaalam dito sa Ali na tatakbo kayo ng Vice President at gusto nyo siyang maging presidente nyo, i-consider kayo para maging Vice Presidente niya. At ang sinabi naman ni VP Sara na ang kaibigan niya itong si Amy Marcos at hindi ka naman talaga niya kaibigan. Ikaw pa ang dinisib ni VP Sara? Ang kapal ng mukha nitong mama na to. Mamaya pagkatapos nitong kay Richard Gomez, panoorin ho natin yung interview niya sa media. Anak ng Tokwa. Walang iya itong mama na to. Paano si VP Sara ang dinisib? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, winawakwak dyan sa House of Representatives at dyan sa Senado. Etong si VP Sara Duterte, winawakwak dyan sa House of Representatives at sa Senado. At ang humawakwak dito, walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Martin Tambaloslos Romualdez. So anong gusto mong gawin nitong mga Duterte na to habang winawakwak siya nitong pinsan mong bangag, at ikaw na bangag, anong gusto mong gawin na itong mga Duterte na to sa mga pinaggagawa nyo sa kanila? Ano bang ginawa ng mga Duterte sa inyo? Ang tanong. Kinwestiyon lang naman nila yung walang humpay na pag-aayuda, yung tangkang pag-aamenda ng ating saligang batas. Totoo naman lahat ng issue ibinato sa administrasyon to. Bakit kayo galit na galit kay Tatay Digong at dito kay VP Sara? Yung mga aso, sa bagay, sa pagkabangag nitong mama na to, kahit anong nangyayari sa Pilipinas, malamang sa malamang, wala akong alam yan eh. Diba? Wala akong alam yan. Kahit anong itanong nyo dyan, walang alam yan.
Eh wala namang alam yan eh. Eto, dito na tayo kay Congressman Richard Gutierrez. Pag nakikita ko talaga tong bang na to, ewan ko ba, umiinit yung ulo natin, oh. Okay, game. Congressman Manuel, Congressman Gomez. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, nasa lahat ng implementations nila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwede sabihin sa, naku po. tumigil ka na. Ay babarili ka kagad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga. And that is Palakpakan ho natin itong si Congressman Richard Gomez dito sa video na to. Saludo ha. Madalang ko lang sabihin sa ito, Congressman Richard. Pero dito sa isa na to, tumindig ka at ipinaalam mo diyan sa chairperson ng dangerous drugs sa House of Representatives na ang mga bangag na yan, hindi mo naman basta-basta pwedeng kausapin na, hoy, tumigil kayo dyan, tigilan nyo na yung illegal nung ginagawa nyo yan. Hindi ho. Gugurgurin kayo ng mga yan. Praning eh. Alam nyo yung alam nyo yung, anong tawag dito? Alam nyo yung asal ng administrasyon na to. Praning. Praning na praning ho sila kay BP. Kaya napagkakamalang bangag. is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate eh hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? Naku, yari kayo dyan. Ang ganda ng punto na yan. Itong si tama ho yung mga banat nitong si congressman marami nang tumatayo diyan sa House of Representatives. Alam na ho nila, marami na diyan sa mga congressman na yan ramdam na ho nila na take note ito naging Ormoc Leyte mayor. Yaang si mga Espinosa diyan sa dito. Albuera, Leyte din ho 'yun. Ngayon, nasa 6th district ho yan ng Leyte. Si Tambaluslos, 1st district. Kaya yung, kumbaga, kung nasa isang probinsya kayo, alam nyo yung mga lugar na infested ng pinagbabawal na gamot. Kaya itong si Goma, alam ho niya ang likaw ng bitukan itong si Kerwin Espinosa. Kumbaga. So, ano yung pinanghahawakan natin lahat? In both institutions of the Senate and the House. And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin? Ang ho kasi dito, yung mga sinabi nitong si Marvin Marcos, kung ano yung sinabi niya sa Senado. Consistent lang siya.
pinanindigan lang kung ano yung mga ilinabas sa Senado, yun din ho ang ilinabas nitong si Marvin Marcos. Pero dun sa kalaunan, kagabi, bago ho tayo matulog, sumili po tayo. Medyo parang yung tono nitong si Marvin Marcos, napakiusapan na rin ho ata siguro. So that we can hear both sides. Yes, kanina, earlier, when Congressman Rog Gutierrez and other members were asking questions to Colonel Marcos, sinasagot naman ni Colonel Marcos yung patungkol doon sa kwento sa totoong Hindi, sinasagot niya, binibigyan niya ng eksplanasyon, pinuputol nitong si Ako, pinuputol nitong yung mga kasama niyo diyan. Hindi siya binibigyan ng panahon para mapaliwanag ng maayos yung kanyang ibig sabihin. Kayo talaga, o binibigyan ng pagkakataon talagang si Kwento. nangyari doon sa loob ng kulungan sa Leyte. Bye-bye. And somehow he has already given some information to the committee as to kung ano naman yung side o yung version ng story on the side of Colonel Marcos. Yes, sir. Earlier, may mga comments na dinagdag si Colonel Marcos, but we reminded him na hindi pa pwedeng sumobra yung kanyang sagot dun sa tanong na tinatanong ni Congressman Gutierrez, and we Doon lang natin mas maiintindihan kasi. Doon lang natin mas maiintindihan yung paliwanag kung bakit nagurgor ang ama nitong si Kerwin Espinosa. Si Kerwin, pati kasambahay, pati kung ano mga sinabi ng kasambahay, mga inmate o kung mga kaibigan nila. Binibida niya itong si Marvin. Wala ngang side Isang side lang ho itong hearing na to. we promised him that we will give him time later on before we shift to another topic para magkaroon din ng pagkakataon siya sa committee ito na magkwento o mas masagot yung mabigyan ng isang side o isang anggulo yung sinasabi naman ni Kerwin Espinosa. And we will give him that later, Your Honor. But Mr. Chair, yes. with regard also, if we can take up protecting our institution and the Senate. I as, absolutely agree yes. with you, Congressman Gomez. In fact, paalala lang sa ating mga resource persons na naimbita, for the information na rin ng ating publiko, hindi naman po 101% pinaniniwalaan na ang tono ng mga kasama nyo dyan, itong si Luistro, kulang na lang, tapiking niya sa likod itong si Kerwin Espinosa. Hindi 100%. Ikaw talaga, oo. Huwag kasi kayo magpahalata. Oo, may script kayo, pero huwag nyo masyadong SS-in. SS nyo lahat natin ng committee ito ang kanilang mga testimonya. The only reason why we are asking them to execute an affidavit nang sa ganon ay hindi po tayo balikan in the future para sabihin nila na sila ipinressure, tinakot. Di ba? Umamin ka rin dito sa ano na to. Umamin na ho pala. Kaya pala pina-execute ng affidavit, hindi yung basta-basta tanong ang portion lang para hindi ho sila pwedeng So ngayon, alam nyo na kung bakit may affidavit si Garma. Palakpakan. Nakanto. Unbelievable ho talaga, binabantayan ho kayo ng madlang Pilipino, kayong mga crocodile dyan sa House of Representatives, lalo na itong mga nagpapabida dyan sa Quadcom. Pinilit o hindi kaya isinubuan ng statement. And that is the reason why we require them to execute an affidavit. So ito ang gusto nating sabihin because we really want to protect the institution, both the Senate at itong lower house. Dahil po tayo dito sa Quadcom, ang ating layunin, wala naman iba kundi ipalabas ang katotohanan. Kung meron man pong lumalabas na mga personalidad o pangalang nababanggit, base sa mga testimonya o hindi kaya sa dokumentong isinasubmit sa atin, yan po ay tinitimbang natin. Nang sa ganoon, pag tayo'y gumawa ng committee report, lahat po ng side ng kwento ay kasama ho sa ating committee report. Yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem
did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because Nako. yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of Wow. my city hall when I was mayor. Grabe Why? naman. Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. Correct. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Ako na rin pwede siguro, programa ko naman to, channel ko naman to, pwede ko naman siguro sabihin kung ano yung nangyari doon sa part ko at sa lugar ko. Base sa aking ina-experience doon sa nagdaang administrasyon, talaga hong ang daming sumukong mga drug personalities. Kahit dito sa lugar namin, talagang maraming nagparehab noong mga panahon na yon. Kaya unfair naman para sa mga Pilipino na naramdaman yung pagbabagong naihatid ng war on drugs ni Tatay Digong na sabihin ng PIDEA chief na hindi naging epektibo yung war on drugs ng nagdaang administrasyon. Unfair naman ho yun para dun sa mga ordinaryong Pilipinong kagaya namin na muli namin natikman ang kalsada, hindi naman tinikman, literal na tinikman. I mean, naibalik sa mga ordinaryong Pilipino at hindi na natatakot na lumakad tuwing gabi, yung tipong yung mga kabataan nakakapaglaro na maayos sa kalsada. Ngayon ho kasi nagkakadawalaan. Unfair naman ho sa sambayan ng Pilipino yung banat na yon ng PIDEA. Kaya ayusin ho natin sa ayaw sa gusto natin. Ito na nga ba sinasabi natin, yung nagdudumilat na katotohanan, hindi ho natin mapapagtakpan sa mga paninira nyo na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na minahal siya ng sambayan ng Pilipino. Dahil diyan sa mga pulisiya niya na yan. Imbis na kasi sundan, susugan o pagpatuloy yung mga magagandang naumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ginagawa ho ng bangag na administrasyon na to, pinipilit ho nilang takpan. Gusto ho nila silang magmukhang magaling sa ating mga kababayan, which is lalo lang ho silang napapasama. Ano ho bang number one na ayaw ng sambayan ng Pilipino? Illegal na droga at korupsyon. Pagsamahin na natin sa isa kasi yun ho talaga nagpapahirap sa ating bansa. Korupsyon at illegal na droga. Yung dalawa na yan, pagka nawala yan, napakalaking ginhawa sa mga ordinaryong Pilipino. Ngayon, ang number one na ayaw ng sambayan ng Pilipino, ngayong administrasyon na to, yun ho ang pinaggagawa ng mga leader natin. Yun ho ang problema natin dito. Yung korupsyon sa pamahalaan, tumindi. Napakatindi ho ngayong mga panahon na to. Paglaganap ng illegal na droga, naku po, 150 na lang daw ho per gramo ngayon ng panahon ni Tatay Digong. Tag 3,000, 6,000. Di ho tayo bumibili base ho yan sa mga napapanood nating nagbablog habang nagpapat session. Anak ng toko. Palakpakan ho natin ang Sambespa itong si Congressman Richard Gomez. Approve ka, sir. Approve. Napakahusay nung mga punto de vista mo. Kasi kung yaang Ormoc na yan, ay ang lugar nitong si Congressman Richard, nung mayor siya, talagang nakita niya yung improvement sa mga sumusuko itong mga drug personality nasa watchlist nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte o ng mga pulis sa iba't ibang mga lugar. Malamang sa malamang, at ako, makakapagsalita ako base sa experience ko dito sa lugar namin. Marami ho talagang sumuko. Hindi lang ho dyan sa Ormoc Leyte. Baka kulang pa nga yan sa Ormoc Baka konti pa nga yung sumuko dyan Nakita nyo naman ho, nung, pinipilit ho talaga nilang siraan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Akala ho nila, makakalimutan na sa bayan ng Pilipino, yung pinakitang debosyon at pagmamahal ni Tatay Digong sa mga kabataan nung panahon niya, sa pamamagitan ng pagsawata sa ipinagbabawal na droga. Yes. May we now ask PIDEA to... Naku, ba't di ka nag-comment? Ba't di ka nag-react doon sa sinabi niya? Di ba, ikaw yung dangerous drugs,
chairperson nung panahon ni Tatay Digong at isa ka doon sa mga pumuri noon na effective at ang Kongreso ay suportado ang war on drugs nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Inaasahan na ho natin na itong si meron na naman nung panibagong maa-outcast dyan sa House of Representatives. Welcome to the club. Magsama-sama na kayo nila Kong Dante. Susunod na pagsasalita mo niyan kung Richard sasabihin nila, hindi ka membro ng Kumuti Brad, hindi ka pwede magsalita dito. Anak ng toko. Binabraso nila mga ulang yaho talaga itong mga ano na to. Pero saludo in fairness, talagang hindi niya pinagtanggol si Tatay Digong, pero base sa pagiging local chief executive niya, base sa pagiging mayor niya dyan sa Ormoc, talagang ibinahagi niya yung na-experience niya nung panahon ni Tatay Digong. Dahil yan, isa pang masigamong palaman. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Sobrang nakakabilib at sobrang nabuhayan tayo dito sa mga ilinabas na to, binitawan na to, nitong si Congressman, 6th District, latest 6th District Representative Richard Gomez. Yan, palakpakan.